Samahan niyo po ako sa kalat po ng Korinto. First Corinthians. First Corinthians chapter 13. First Corinthians 13 verse 1. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. If I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Manalangin po tayo. Ama, nais po namin ilapit ang aming mga sarili. Ang aming kaisipan ay nais po naming ibigay sa inyo na patnubayan po kami, tulungan ang mga ito na sa amin pong pagbubulay ng inyong mga salita. Sa inyo po kami matutuon, hindi sa ibang mga bagay. Tulungan ang inyong abang lingkod sa pagbabahagi po ng inyong mga salita upang ang bawat sa amin ay tunay nga na matuto sa inyong mga katotohanan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ng aming dalangin. Amen. Ministry upon ministry ang ginagawa ng mga mananampalataya. And sometimes, a good start ay nag-e-end sa hindi magandang mga bagay because they lose something and we call that love. Kapag ang pag-ibig ay nawawala sa ministry, then there is a big problem in the church at sa kanyang kalagitnaan. Churches split at nahahati ang mga simbahan because of these kinds of issues na napapangyari sa kanyang loob. It began with love and ended with split and separation from one another. Mga kapatid, samahan at tulungan nawa tayo ng Diyos sa ating patuloy na pag-aaral issues concerning public worship. At isa sa natalakay na po in chapter 11 verse 2 to 16, man and woman in worship. In verse 17 to 34 ng chapter 11 is about the Lord's Supper. At ngayon pinag-uusapan po natin mula chapter 12 hanggang chapter 14 ang spiritual gift. Talakay ko na po ang source ng spiritual gift. And then sumunod is the illustration. At ngayon pag-uusapan po natin the motivation. Ano ang motivasyon sa aking pagpapractice ng spiritual gift at upang sa gayon ang aking pagsamba ay makapagbigay ng kaluwalhatian at karangalan sa ating Diyos. Sa ating pong pag-uusap ng mga linyang ito, mga kapatid, we have our different ministries. Iba-iba po tayo ng ginagawa sa simbahan. Iba-iba ang ating bahagi. Iba-iba ang ating mga ginagawa sa pagmiministeryo. Ang tanong, do we still love what we do? Kapag nagtagal yung ministry, mga kapatid, there's a tendency to die out. Minsan nagda-die out ang mga ministry is because of the love
o yung pagmamahal natin sa ginagawa natin ay nawawala? O dili kaya, yung motivation mo na may pag-ibig ay nagda-die out, in the end, ayaw mo na rin gawin ang ministry. Especially when the ministry is not that recognized at hindi to pinapansin at hindi to kapansin-pansin sa iba. Tatalakayin po ito ni Apostol Pablo. Actually, meron pong mga bahagi po yan. Ipapakita niya ang halaga ng pag-ibig, ipapakita niya rin ang description of love, at ipapakita niya gaano ito dapat ini-apply sa ministry. Pag-usapan natin yung unang bahagi po niya, mga kapatid. That is in verse 1 hanggang verse 3. Ang puso, mga kapatid, ng 1 Corinthians is chapter 13. This should be the motivation. Ito dapat ang mayroon sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Ang sabi niya in verse 1, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. Anong gustong palabasin at gustong sabihin ng manggagawa ng Diyos about this one? Sabi niya, if I speak in the tongues of men, at kung pinag-uusapan po natin yung ideya ng tongues, next ko samahan niyo po ako sandali sa Acts chapter. Nung nagsalita ang manggagawa ng Diyos ni Pedro, siya ay nangaral at nagsalita. In chapter 2, doon sa panahon ng Pentecostes, nangyari at narinig ang unang tinig about speaking in tongues. And let's see ano po yung gusto niyang sabihin sa atin at ano ang kanyang nais iparating. Sabi po niya, simulan ko na po sa verse 1. Acts chapter 2 verse 1. When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them, and rested on earth on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem the Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language. And they were amazed and astonished, saying, are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear each of us in his own native language? Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, but Jews and proselytes, Cretans, and Arabians. We hear them telling in our own tongues and mighty works of God. Ito yung salita na naririnig. At audible siya at naiintindihan ng tenga ng mga tao when they speak. Kung ako man ay may ganitong kakayanan, yun po yung gustong ipakita ni Apostol Pablo. If I have this capacity and kagalingan, sinasabi niya, can you imagine if you can do this? Mga kapatid, maraming magaling sa language. I'm not good. Hindi po ako marunong sa lengguwahe. No wonder, mahihirapan po ako makipag-communicate in other language. Kahit pag nag-aral kami ng Greek, ako yung hinang-hina when we do those language study. Mahina po ako sa language. Pero merong magaling.
Ilang years nila sa community and then they could speak different language. Alam siguro ito, pag nag-aaral kayo sa ibang lugar at ang lengguwahe lang sa isang lugar ay yun lang yun, at wala kayong other choice, then you would learn the language. Especially kapag lahat ng kasama nyo sa bahay ay ginagamit po yung salita na yan, then you would learn. Maraming mga linguist, ang mga Pilipino ay higit na marunong kesa sa mga Amerikano. Kapag Amerikano, tinatawanan yung English ng Pilipino. Tinatawanan nila kasi yun ang salita nila. Pero sila, hindi kaya magtagalog. Hindi rin niya kayang mag-dialect sa atin. Ang alam lang niya yung English niya. Hindi niya alam yung ibang salita. Tapos ang yayabang nila, tatawanan yung Pilipino na English Carabao. Kahit na English palaka pa yan, ikaw, kaya mo magsalita ng basic English at kaya mo rin magsalita ng dialekto mo at kaya mo pa magsalita ng Tagalog kahit hindi yun yung original language mo o salita, siya isa lang. Tapos tatawanan nila yung mga Pilipino. Ang Pilipino mas magaling. You have at least 3. Unless sa Tagalog community kayo lumaki. Ano po? Pag Tagalog community ka, you know Tagalog, tas alam mo yung English kasi ito yung mga language na meron tayo. Pero kapag outside that, kapag pagpangga ka lumaki, marunong ka ng Kapampangan, marunong ka ng Tagalog at English, 3 na yun. O kapag dito ka, kapag mga tarem, depende kung saang lupa ka bahagi ng mga tarem, Ilocano, Tagalog, tapos English. Pero kung depende sa ka napunta rito, baka marunong ka ng Ilocano, Pangasinense, tama ko, no? Tapos Tagalog, tapos English. 4 po yun. Kaya pag dinatawanan tayo ng mga Amerikano, bayaan nyo sila. Wala namang ibang alam salitaan kung hindi yung salitaan niya. O paano pa kapag lumaki pa kayo sa ibang community at nakisalamuha sa iba? Kaya nakakamangha, you could do that. Pero ito mga kapatid, ang pinag-uusapan natin, hindi about being a linguist. Ang sinasabi nito is, they speak one language at naririnig po siya sa iba't ibang mga wika. Yun po yung pinag-uusapan dun sa Corinth. Yung tongues of men. Kung meron man akong kaganitong kagalingan, sabi niya, at hindi lang siya tongues of men, and also a language of angels. Ang problema, mga kapatid, hindi po tayo definite at wala tayong kasiguruhan kung ano talaga yung pananalita ng mga anghel. Wala po tayong assurance. At wala ring nakakaalam kung may language of angels talaga. Ano po? Kasi pag nakikipag-ugnayan ang mga anghel sa mga tao, kung ano yung language na ginagamit ng tao in that community, yun din po yung ginagamit ng mga anghel. They don't use language that is different at hindi po siya maintindihan. Total, nasa Acts na po tayo. Tingnan niyo po yung Acts 1. Verse 10. Ang karaniwang lingwahe na meron po sa Acts ay Greek. At ayon sa mga nagsaliksik ng libro ng Bagong Tipan, ang Grego na ginagamit ay Koine Greek. At kapag tinanong natin ano ang Koine Greek, it is the common Greek o pangkaraniwan. Sa kanilang pakikipag-ugnayan, pakikipagsalitaan o pakikipagtalastasan, ang ginagamit daw nila ay pangkaraniwang Grego. O kahit po sa mga tarem, ang ginagamit sa Ilocano rito ay hindi lengguwahe na malalim na Ilocano. Hindi rin po siya malalim na Pangasinense. I have to go to the deep part ng mga lugar. Halimbawa, gusto mong maging malalim ang iyong Ilocano, you have to stay in Ilocos. Sa Kapampangan, ang Kapampangan ng Tarlac City ay magkahalong Tagalog, Ilocano at Kapampangan. Mix-mix po yun.
Ang original, you have to go to San Fernando City or Lubao to have that original one. Pagdating natin sa New Testament, we're talking of Koine Greek o Common Greek. Yun lang naman ibig sabihin ng Koine Greek. Common Greek. Pakikipagtalastasan sa kalsada. Yun po yung ginagamit. Hindi po ito yung pang-poeta, yung when they do their poetry and write poetry. Hindi po siya ganong kalalim. Tingnan natin how it they go. Verse 10. While they were gazing into heaven as he went, that's the Lord Jesus Christ, behold, two men stood by them in white robes, and we assume those are angels, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus was taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. Greek ito. Hindi ito tongues. Hindi ito lingwahe na Pastor, di ba yan naintindihan? Yan ba ay speaking in tongues? No. Language po nila to. Ito yung kanilang narinig at naintindihan. Hindi sila nakarinig ng ibang mga salita na hindi nila alam niyo, yung nakarinig na nag-speak in tongues. Kung hindi pa po, you could try watch GIL at kapag si Eddie Villanueva po yung nag-speak. Wait for his prayer time. Pagka nag-pray na po siya, mag-speak in tongues daw siya. And try to watch too, and you will hear same language na ginamit. Atras po tayo and go to the book of Luke. And let's see Gabriel. The angel Gabriel, paano naman po siya magsasalita? Unahin po natin si Zechariah. Luke chapter 1, at doon po tayo sa may verse 16, o verse 18. Actually, nagsisimula po lahat yung istorya in verse 8. Can we go to verse 8? Chapter 1, verse 8. Sabi na, Now, while he was serving as priest before God when his division was on duty, according to the custom of the priest, he was chosen by lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. And there appeared to him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. There is an angel of the Lord. And Zechariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. But the angel said to him, Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Zechariah is Greek-speaking person. And then, ito yung si angel, o angel of the Lord, nagsasalita kay Zechariah. Walang hint tayong mababasa at makikita sa mga linya ng Biblia na anghel na ito na pinadala ng Diyos ay nagsalita in tongues. Unless otherwise, kung totoong nagsalita yan in the language of angels, sasabihin sa atin sa linya nito na nagsalita ang anghel tapos naintindihan lang ni Zechariah ang salita. Pero wala tayong mababasang ganun. It seems to be, nagsasalita po siya sa Greek. Then we will move on. Sabi in verse 14, And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. For he will be great before the Lord,
And he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. O, ito po yung language ng angels. 17. And he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. O, ito yung trabaho na ipapanganak na si John the Baptist. And then, naintindihan ba lahat ito ni Zechariah? Then verse 18, babasahin natin. Sabi, and Zechariah, excuse po. And Zechariah said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, my wife is advanced in years. And the angel answered him, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I was sent to speak to you and bring you this good news. Kaya mga kapatid, we know the angel, ang anghel na pinag-uusapan natin na nagsalita ng Koine Greek ay si Gabriel. Ito yung mensahero ng Diyos. It was believed siya yung mensahero ng Diyos when He sent messages to the people. Mga kapatid, nagkakaintindihan sila in Greek? Yes. Kahit po nang kausap niya si Mary, ganun din po sila. Let's pa-fast forward po tayo. Verse 26. In the 6th month, the angel Gabriel, ito na naman si Gabriel, si angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, greetings, O favored one, the Lord is with you. O, ito po yung ginagamit nila doon sa Holy Rosary ng Catholic Church. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Ayan po yan. Kung gagamitin yung common gamit ng mga to, Hail Mary. O, ganun po yun. Kaya lang, Greek yan. Greetings. Sa Pilipinas, welcome, mabuhay! Ayan po yung estilo natin. But ito yung ginamit po ni Angel Gabriel. Nagkakaintindihan ba sila? Ipapasword po na po tayo. Marami sinabi po yung angel sa kanya. In verse 34, sabi na, and Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? Nagkaintindihan sila sa Greek eh. Naintindihan po natin? Naintindihan po nila. And then we'll go to Isaiah chapter 6. Samahan niyo po ako sa Isaiah. Ito po yung isinulat at pinasulat kay Isaiah. Verse 1 ng Isaiah chapter 6. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet. With 2 he flew. And one called to another and said, ito yung sinabi ng mga anghel, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts.
Mga kapatid, Hebrew ito. The language is Hebrew. They talk in Hebrew. Nagkaintindihan sila? Yes. Nagkaintindihan. Pag pumunta kayo ng Genesis, it's Hebrew. Nagkaintindihan ba ang Diyos with Jacob? Yes. Ngayon, pag pinag-uusapan po natin, I speak in the tongues of an angel, no one knows. Kapag nag-uusap po yung mga anghel, no one knows. Pero, kapag yung anghel will be talking to people, naintindihan po yon. It's been heard in the language of man. Upang sa ganyang tao, naintindihan po niya yung pinag-uusapan. Kaya balik na po tayo sa 1 Corinthians. Kaya pagdating natin sa 1 Corinthians, gusto ko lang po maintindihan natin, why I have to pass those lines. Gusto ko lang po sabihin at ipakita sa inyo. Kapag ang anghel nagsalita sa tao, naintindihan po ito ng tao. Kung ang kausap niya ay Greek siya. Kapag Hebrew, kamukha ni Isaiah, also Hebrew. Ngayon, pag sinabi nating nagsasalita ka ng wika ng anghel, how did you know? Na yun yung language of angels. And what's the purpose? Na magsasalita ako sa wikang anghel. Sabi po sa 1 Corinthians 13, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong and a clanging cymbal. Alam niyo yung gong, alam niyo yung mga cymbal, pag pinalo po wala sa lugar, di siya maganda. Ang sinasabi niya, kung ganun ako, wala lang kwenta. Anong halaga nun? Kung ako nagsasalita ng maraming wika at wala akong pag-ibig, walang kwenta. Kung ako meron akong alam na salita ng mga anghel, pero wala akong pag-ibig, walang kwenta. Walang halaga yun. Ano ang ipagmamalaki mo? Mukhang ang mga taga-Korinto, mga kapatid, they take pride with their spiritual gift. Magaling ako sa aking spiritual gift. May kakayanan ako. Then Paul went to an exaggeration of that. Gusto nang ipakita, kung may ganito man ako. Pero wala akong pag-ibig. Para lang akong gong na wala sa tono. O cymbal na pinapalo na hindi nakasunod sa alinman tunog ng musika. Hindi siya sumasama sa melodic line ng awitin. In verse 2, he went on. Sabi niya, if I have prophetic powers. Kakaiba ito, no? Yung una, kagalingan sa pananalita. Yung ikalawa, ay kagalingan sa katalinuhan. Okay? Prophetic powers, may kakayanan para magsalita ng salita ng Diyos. Dalawa po ito. It's either prophetic power that there is a message from God and you speak to the language, to the people, o ikaw ay may kaalaman sa salita ng Diyos and then you preach. Dalawang bagay. May galing sa Diyos, tapos pinasabi sa iyo, o salita ng Diyos, ipinapangaral sa mga tao. Sabi ni Paul, and if I have powers or prophetic powers, and then dadagdagan pa po ito, understand all mysteries. Kapag pinag-uusapan po yung misteryo, ito po yung mga bagay na turo ng Diyos, especially the Old Testament, to reveal the mystery o yung inihintay na kaligtasan ng mga tao. Ikalawa, yung isa pa is all knowledge. Hindi ito simply kaalaman lamang sa mga bagay ng salita ng Diyos, but kaalaman even in this life. Yung sistema ng buhay, matalino talaga ito. Isang matalino, nakaka-receive ng mensahe mula sa Diyos. Isang matalino na kayang ipaliwanag ang misteryo ng mga katuruan in the Old Testament and how it is being revealed in the New.
Kapag inaaral natin yung Old Testament, para saan yung prophecy? Para saan yung turong ito? Para saan yung lesson na to? Para saan yung bagay na to na sinasabi ng Diyos? And that is the mystery. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, if I have that, kung meron ako ng ganong kakayanan, a prophetic message by preaching, at naintindihan ko ang lahat ng misteryo ng Biblia in the Old Testament, and show the fulfillment in Christ and all the knowledge. And if I have all faith, excuse me, gaano kalalim ang kanyang pananampalataya as to remove mountains. Galing talaga, di ba? Ginagamit at kinuha ang mga linyang ito na sinabi ng Panginoon, if you have faith, you could move mountains. Hindi to pananampalataya ng kaligtasan, by the way. It is a faith ng pagtitiwala sa Diyos na when you pray, umaasa ka na tutugunan ng Diyos po yun. Ganun po siya kalalim. Kaya sinasabi niya, may pananampalataya ka can move mountains. If, sabi niya po if, but have not love, I am nothing. Kung wala rin akong pag-ibig, kung wala rin akong pagmamahal, anong halaga ng talino ko? Anong kwenta ng propesya na meron ako? Walang kwenta para sa akin. Ibig sabihin, sa akin, wala siyang kapakinabangan. It can benefit others. Halimbawa, may kagalingan ako magsalita ng kagalingan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Others will benefit from that. But sa akin, hindi siya nakakatulong. Next kung samahan niyo po ako sa aklat po ni Jonah. Excuse po. Jonah chapter 1. Punta na po tayo sa verse 2. Verse 1 is the introduction of the story and verse 2 kasama sa introduction. Jonah 1 verse 2, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me. Verse 3, but Jonah rose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found the ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Kapag ang salita ng Diyos pinagputol-putol natin, malulusot po natin yung maraming bagay. Kapag binasa nyo lang yung verse 3, but Jonah rose, at hindi nyo na tinuloy, parang pumunta si Jonah sa inuutos ng Diyos. At kapag hindi nyo tinignan yung mapa, hindi nyo ma-appreciate yung istorya ng verse 1 hanggang verse 3. Until you read everything. Pero maganda po yung pag tinignan nyo yung mapa niyan kung saan gaano kalayo yung Joppa. Anyway, eto si Jonah, inutusan sa halip na pag nakaharap kayo sa mapa, instead of going
ano ba, going east north, pumunta siya ng southwest. Ganun po yung kanyang nilakad. Naglakad siya ng milya-milya para sasakay lang siya ng barko. Pero yung pinapupunta ng Diyos sa kanya, hindi siya kailangan sumakay ng barko dahil lupa lahat yon. Palayo talaga siya. Lumayo, inutusan ng Diyos. Ang masakit dito, he is a prophet. He is a prophet. Propeta siya ng Diyos. At assured Jonah, hindi mo basta maintindihan yung kanyang gustong mangyari ng Diyos. Pero sa verse 3, something happened. Yung story ni Jonah, si Jonah inutusan ng Diyos, tumalilis siya papuntang Tarshish, at tapos binagyo siya ng Diyos sa dagat para ibalik siya ulit sa lupa. Kailangan siyang itapon sa dagat at ipakain sa isdang malaki at iluwa siya ulit sa lupa. At doon pa lang pumunta si Jonah papunta sa lugar na inuutos sa kanya. Alam mo yung inuutusan mo na kailangan mo nang itulak para lang makarating siya sa kanyang destinasyon. Sana ikaw na lang pumunta sa kakulitan at tayo niyang pumunta. Chapter 3, verse 1. Then the word of the Lord came to Jonah the second time, saying, Arise, go to Nineveh, and that great city, and call out against it the message that I tell you. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. Sumunod, di ba? At nangaral siya, mga kapatid. Dahil dito, mga kapatid, sa pangangaral ni Jonah, verse 5, And the people of Nineveh believed God, and they called for a fast, and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Then umabot yan sa kanilang namumuno. Verse 6, And the word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. Aroy. Nung nangaral si Jonah, sana ang mangyari yung Nineveh ay hindi magsisi. Ang problema, nagsisi sila. Tapos yung king nagsisi din sa kanyang kasalanan. At yung verse 7, malupit din ang nangyari. Sabi na, And he issued a proclamation and published through Nineveh by the decree of the king and his nobles. Let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water. Pinafasting pati hayop. Nag-fasting yung mga tao, pati hayop, nag-fasting. Tapos sabi niya, But let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Nag-fasting, pati hayop, pinag-pray. Kakaiba ba? Ano yung ginawa rito sa istorya? Isa parang irrational pastor. Alam niyo po, ang sabi ng Diyos, gugunawin ang Nineveh. 40 days. Gugunawin ang Nineveh. Kung sa inyo sabihin yon, gugunawin ang mga terem within 40 days. At propeta nagsabi, anong gagawin natin? Pastor, punta tayong Aguilar. The best one. Punta tayong Kamiling San Clemente para hindi tayo maabutan. Punta tayong Urbistondo. Pero anong pinapagawa ng Diyos? Bakit pinasabi yan? He want them to repent. At they did. Nakuha ng Diyos yung gusto niya sa kanila. They repent. Pero matindi talaga yung hari. Pati hayop, papagsisihan nyo na. Ang mahilig kasi yung mga pagano na umiiyak when they pray. Malamang-lamang yung layunin na ipinasting pati hayop para yung mga hayop ay umiyak din sa gutom. They will cry to the Lord. Parang ganun po yung idea.
Lalakas yung kanilang ingay, baka marinig ng Diyos. And God heard them. Kaya sabi niya sa verse 10, when God saw that what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He said He would do to them. Kaya mga kapatid, ito yung nangyari. Pero hindi po yun ang gusto kong ipakita sa inyo. Chapter 4 talaga yung aking layunin. Tingnan niyo po yung chapter 4, verse 1. But it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. And he prayed to the Lord and said, O Lord, is not this what I said when I was yet in my country? That is why I made haste to flee to Tarsus, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. And the Lord said, do you do well to be angry? And Jonah went out of the city and sat at the east of the city and made a booth for himself. There. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Kainis ano? Anong problema kay Jonah? Ito yung problema ni Jonah. Wala siyang puso kamukha ng Diyos. Pero nangaral. Nangaral po yan. Kung ako si Jonah, ipagyayabang ko yan. Bakit? Bakit? Ang kapatid, kung ako si Jonah, tingnan niyo po yung verse 11 and chapter 4. Kung ako si Jonah, mayabang ako dapat. Verse 11 ng chapter 4. And should not I pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Sabi nila, basta 120 yung naligtas. 120,000. Hindi po, I don't believe 120,000 po yung tao ng Nineveh lang. Bakit? Ang sinasabi niya, 120,000 yung hindi nakakaalam ng right and left. Do you think so the king do not know his right and left? Do you think so that the nobles do not know their right and the left? Yun po yung basic number niyan. But mas marami pa kasi hindi naman lahat hindi alam ang right and left. Okay, wag na natin pagtalunan. It's more of a technical thing. Pero ito po yung punto nito. Si Jonah, nangaral, wala yung puso niya sa ministry. May kapakinabangan sa mga tao, pero sa kanya, wala. Yun po yung sinasabi doon sa Korinto. Balikan niyo na po yung Korinto. Naipakita ko na po yung aking gustong puntuhin. Kaya sa 1 Corinthians, ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, o sige, may talino na, may kagalingan ako na magsalita ng lengguwahe ng mga tao. O kung gusto niyong pagbigyan yung linguist, so di linguist na lang. Pero kung gusto niyong gamitin yung Acts 2, then kagalingan, kamukha ng ginamit ng Diyos si Pedro. Kung meron man akong kagalingan, kamukha ng pagsasalita ng mga anghel, but no one sure what's that. But have not love, para lang akong maingay na gong. At parang clanging cymbals na wala sa tono.
Kung meron akong kagalingan magsalita ng propesiya, kaunawa ng lahat ng ministeryo ng Diyos at kagalingan sa mga bagay sa mundo at sa Biblia, at meron akong malaking pananampalataya na kayang maglipat ng mga bundok, pero kung wala akong pag-ibig, I am nothing. Ito yung sinasabi niya. Wala ka ring halaga. Walang kwenta ka sa harapan ng Diyos. Yung ministry mong sobrang galing kung wala ka ring pag-ibig. Yes, you can do the ministry and still nothing and not counted in the presence of the Lord. Verse 3. If I give away all I have, kung ibinigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ako man inialay ko ang aking buhay, but I have that love, I gain nothing. Kung sinakripisyo man niya ang kanyang buhay, yun po yung sinasabi ng Biblia, wala rin. Pakinabang para sa akin. Kaya mga kapatid, nauso yung feeding program. By the way, kapag sinabing feeding program, it should last a year or at least 6 months. Kapag yung feeding program ay arroz caldo lang at wala pang itlog at hinimay lang na breast of chicken at hindi mo na mahanap yung chicken habang ikaw ay kumakain, hindi po feeding program ang tawag doon. Pagpapatibi lang ang tawag. Feeding program should be daily. Kung pwedeng gawing 3 times a day, then 3 times a day, and that is feeding program. Kapag minsan lang, sana hindi na nila nilalagyan ng program. Ang sasabihin nilang paros kaldo lang. Dahil hindi po feeding ang tawag doon. No, kahit kailan hindi po yun tinatawag na feeding program. Kapag minsan lang siya ginawa at arroz caldo na hindi mahanap yung manok, walang itlog, has no sense. Kahit ilagay niyo po lahat ng bitamina na mahalaga sa isang kainan, is not still a feeding program. Okay? Pagpapakitang tao lang po yun. Feeding program should be tuloy-tuloy. At least 4 times a day. 4 times. Tataba masyado. 4 times in a week ginagawa yung feeding program. Kapag minsan lang, hindi po program ang tawag doon. Okay, pakitang gilas lang at walang kwenta. Anyway, ang punto ni Pablo is, hindi to isang bagsakang pagbibigay po yung point. Kaya pumunta po ako sa feeding program. Ang ayon sa mga nagsaliksik, yung sinabi niyang, if I give away all I have, hindi po ito isang bagsaking pamimigay. Ang sinasabi ni Apostol Pablo is this, kahit na tumulong ako ng paunti-unti sa bawat araw para matulungan niya mga tao, still nothing. Ang basic na mga pariseo dito ay 20% ng pera mo. Kahit ipamigay mo lahat ng 20% mo na ari-arian, still nothing. But Paul went beyond that. Kung unti-unti kong ipamigay ang lahat ng aking ari-arian para sa iba, at sunugin ang aking katawan o ialay ang aking katawan para sunugin, I gain nothing. Mga kapatid, sa mga ministry na meron tayong ginagawa, we could do the ministry. Pwedeng pakitang tao, gawin natin yung ministry natin. Pero kung wala tayong pag-ibig, you gain nothing. Nakinabang kami dahil ginawa mo yung ministry at nakinabang kami sa ministry na yon. But for the glory of God, you gain nothing. Para sa Diyos, walang kwenta yon. Ginawa mo. Wala. At wala. At wala pa rin. Pastor, maganda naman pagkakagawa ko. Yes. But you did not please the Lord. You did not give glory to the Lord. Sayang naman. Ako yung pinakamagaling dito. Ikaw yung pinakamagaling. Purihin ng Diyos. You have that great talent.
you did not please the Lord without this one. Ang issue ng 1 Corinthians with their spiritual gift, they have their talents. You could do things. Alam naman po natin yun. You could be the best. Kung papasok tayo sa music, you could be the best singer. You could be the best musician. You could be the best performer. You could be the best cleaner in the church. You could be the best one who give food to the church. Without love, you gain nothing in the presence of the Lord. It's not pleasing. Hindi siya nabibigay katuwan at kaligayahan sa ating Panginoon. Mga kapatid, let's check ourselves. Tingnan natin ang ating mga puso. When I do the ministry, pag ginagawa ko ba yung ministeryo at in-exercise ko yung aking spiritual gift, do I have the love of the Lord? Yung pag-ibig ba na binigay ng Diyos sa akin ay nai-apply ko. By the way, the love that was used ay ginamit po dito is agape, is the love of God that was imparted to man o ibinahagi sa puso ng mga taong may pananampalataya sa Diyos. Sometimes, we forget that love. Ginagawa na lang natin kasi ritual. Daily na lang natin ginagawa. We can preach without love. Si Jonah, can you imagine? Mangangaral ng Diyos o propeta ng Diyos at nangaral siya and more than 120,000 were saved. Still do not love. Nag-benefit ang Nineveh, pero siya hindi. Inaway pa niya ang Diyos. Patayin mo na ako. Bakit siya ako inutusan dito? Kaya ayokong pumunta. Alam ko, maawain ka eh. Nagsisi naman itong mga Nineveh. Sana hindi na sila nagsisi. Para nakita ko sila nadurog. Baka matuwa pa ako eh. Wala siyang pag-ibig. Higin natin. Kaya nagtinrabaho ng Diyos ang puso ni Jonah. Jonah, wala kang compassion sa iba. Kamukha mo yung Israel. Wala. Samantalang nakinabang kayo sa aking compassion. Pero wala kayong compassion sa iba. Gayon din po tayo. Nakinabang tayo sa pag-ibig ng Diyos. Minahal ka ng Diyos. Na kahit gawin nating sulatan ng langit, kulang para isulat ang pag-ibig ng Diyos. Kahit gamitin natin ang lahat ng talahi para gamitin nating panulat para isulat ang pag-ibig ng Diyos, kulang pa siya. Ikaw, sa iyong ministry, sa iyong ginagawa para sa mga kapatiran mo sa pananampalataya, do you have this one? Pag wala, we gain nothing. Walang kapakinabangan yan sa Diyos para sa iyo. Others will benefit, but you did not please the Lord. Hindi natuwa at hindi natutuwa ang Diyos sa iyong ministry. Kaya mga kapatid, next time we do the ministry, isama to. Pagka mukhang malamig na yan, let's pray to the Lord. Panginoon, tulungan mo ako. That love be on me again. Papag-alabin nawa ng Diyos ulit ang ating mga pag-ibig sa ating paglilingkod. Manalangin po tayo. Aming Ama, salamat po with the spiritual gift we had at natanggap sa inyo. Kaya lang as we do things ritually at ginagawa namin yung mga bagay-bagay ayon sa mga sarili namin o sa mga kakayanan po namin, minsan nakakalimutan po namin ang kahalagahan ng pag-ibig sa aming mga kapatiran. Tulungan kami, aming Diyos, tulungan ng aming mga pusong makasalanan. That when we serve, when we exercise our spiritual gift, at sa aming pong paggampan ng aming mga responsibilidad, tulungan niyo po kami that we will serve with heart. Na kami maglingkod na merong pag-ibig sa inyo at sa aming mga kapatiran upang magawa po namin ito ng may kadalisayan at magawa po namin ito ng buong katuwaan
para sa inyong kaluwalhatian, para sa kalalago ng aming mga kapatiran, at para sa kalalawak ng inyong gawain sa balat ng lupa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ng aming dalangin. Amen.